Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kinikilala ng buong mundo ang katapangan at kagitingan ni Alexander the Great. Sa murang gulang pa lamang ay nasakop na niya ang mga kilalang kaharian nung kanyang panahon. Subalit alam niyo bang mayroon ding dakilang mandirigma sa Biblia na sumakop ng mga kaharian sa tulong ng Panginoon? Makikilala natin siya sa 10 kabanata ng Josue, talatang 15 hanggang 11 kabanata, talatang 23. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto ng banal na salita ng Panginoon. Ang nakaraan nating pag-aaral ay nakita natin ang tulong na ginawa ng Diyos sa tagumpay ng bayang Israel. Ito ay laban sa mga lunsod na gustong sumakop sa lunsod ng Gibeon. Nakipagkasundo ang Gibeon sa Israel, kaya tinulungan nila ang mga ito na makipaglaban. Hiniling ni Josue sa Diyos na patigilin ang araw at buwan sa paglubog upang mapuksa nila ang kanilang mga kalaban. At iyon ang nangyari, kaya't sila'y nagtagumpay. Ang susunod nating pag-aaralan ngayon ay ang tagumpay ng Makeda. Alalahanin ninyo na ang mga haring ito at ang mga taong ito ay binigyan ng 120 taon upang magising sila sa katotohanan upang magbalik loob sa Diyos. Alam nila na ang Diyos ang nagbibigay sa mga Israelita ng lupain at alam din nila kung sino ang tatanggap at magnanais na magbalik loob sa Panginoon ay maliligtas. Itinawid ng Diyos ang mga Israelita sa dagat na pula, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi upang ipakita ang kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Katulad ng dugo na inilagay ng mga Israelita sa mga pintuan ng kanilang bahay sa Ehipto upang sila ay maligtas sa anghel ng kamatayan, sapagkat ang sinumang walang bahid ng dugo ang hamba sa kanilang bahay. Kapag dumaan ang anghel ng kamatayan, ang kanilang mga panganay na anak ay mamamatay. Kaya't lahat ng mga panganay na anak ng mga Ehipsyo ay nangamatay lahat. Ang pangyayaring ito ay hindi lang ginawa ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga tao na mayroong buhay na Diyos sa gitna ng mga Diyos-Diyusan, kundi upang ipakita sa kanila ang mga lupaing ipinangako ng Diyos. Alalahanin ninyo ang sinabi ng patutot na si Rahab sa kabanatang 2, talata 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo ay lumabas sa Ehipto. Naniwala siya. Ngayon, kung ang babaeng ito na isang makasalanan, marahil aakalain natin na siya ay walang pananampalataya, subalit siya ay naniwala na totoong mayroong Diyos na buhay, nangangahulugan na kahit sino ay maaaring maniwala. Subalit ang mga haring binigyan ng pagkakataong makilala ang Diyos ay tumalikod sa pagkakakilala sa Diyos. Ngayon po ay tunghayan natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa 10 kabanata ng Josue. Sa huling talata na ating pinag-aralan, nagkaroon ng tagumpay ang pakikipaglaban ni Josue sa mga mandirigma ng lungsod. Subalit ang mga hari ng mga ito ay nakatakas. Ngayon, dito natin ipagpapatuloy ang ating pag-aaral kung papaano nalupig ni Josue ang 5 hari ng lungsod. Tunghayan po natin ang kabanata 10, talata 16 hanggang 19. Samantala, ang 5 haring ito ay tumakas at nagtago sa yungib ng Makeda at ibinalita kay Josue ang 5 hari
ay natagpuang nagtatago sa yungib sa Makeda. Sinabi ni Josue, "Magpagulong kayo ng malaking bato sa bunganga ng yungib at maglagay kayo ng mga lalaki roon upang magbantay sa kanila. Ngunit huwag kayong magtigil. Habulin ninyo ang inyong mga kaaway at tugisin ang kahuli-hulihan sa kanila. Huwag ninyong hayaang makapasok sila sa kanilang mga lunsod sapagkat ibinigay sila ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay." Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makida, subalit hindi sila nilubayan ni Josue. Hinabol sila at hinanap hanggang matagpuan niya na ang 5 haring ito ay nagtatago sa loob ng yungib ng Makida. Basahin po natin ang talata 22 hanggang 25. Nang kanilang mailabas ang mga haring iyon kay Josue, ipinatawag ni Josue ang lahat ng lalaki sa Israel at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaking mandirigma na sumama sa kanya, "Lumapit kayo, ilagay ninyo ang inyong mga paa sa lieg ng mga haring ito." At sila'y lumapit at inilagay ang kanilang mga paa sa kanilang mga leeg. At sinabi ni Josue sa kanila, "Huwag kayong matakot na mabagabag, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong nilalabanan." Sa 40 taon, bago makapasok ang mga Israelita sa lupain, ang mga tiktik ng Israel ay nagsabi, "Hindi tayo makakapasok sa lupain. Hindi na natin ito makukuha." Subalit ang lahat ng iyon ay walang katotohanan, sapagkat nasa harapan nila ang mga hari. Si Josue bilang kapitan ng mga kawal ang siyang naglagay ng paa sa leeg ng mga kawal sa mga haring ito. Subalit bago gawin ito ni Josue, pinalakas muna niya ang kalooban ng kanyang mga kawal. Mayroong kasaysayan na lumabas sa World War I tungkol sa isang bayaning sundalo. Nakahuli ng maraming kawal na aliman ang bayaning sundalong ito at kanyang ikinulong at ginawang bilanggo. Isang madaldal na tao ang nagtanong sa bayaning sundalo kung ano ang kanyang nararamdaman matapos niyang dakpin ang mga sundalong ito. Sumagot ang bayaning kawal, "Natatakot akong pumatay." Maaaring ito rin ang naramdaman ng mga kawal ng Israelita na papatay sa mga hari. Subalit pinalakas ni Josue ang loob ng mga kawal na ito sapagkat sila ay mga taong tumalikod sa Diyos. Basahin po natin ngayon ang talata 27. Ngunit sa paglubog ng araw, si Josue ay nag-utos at kanilang ibinaba sila sa mga punong kahoy at kanilang pinagtaguan at kanilang nilagyan ng malaking bato ang bunganga ng yungib na nananatili hanggang sa araw na ito. Ang 5 hari ay ipinapatay ni Josue sa pamamagitan ng pagbitin sa 5 punong kahoy. Iyon ang kaparusahan sa kanila, sapagkat noon ay walang bilangguan na maaaring mapaglagyan sa kanila, at noon ang nagbibigay ng kaparusahan ay ang Diyos. Ngayon, mayroon tayong batas na magpaparusa. Subalit, tandaan ninyo, iba ang hukom sa ating batas ngayon at hukom sa batas ng Diyos. Sa paghukom ng Diyos, lahat tayo ay haharap sa Kanya upang hatulan. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung ang mga bansa ay walang kinikilalang batas? Hindi natin maaaring hatulan ang kaparusahan na ginawa ng mga Israelita sapagkat sa panahong iyon wala silang kinikilalang batas. Tanging ang batas lang ng Diyos ang kanilang sinusunod. Binigti ang mga hari at sila ay namatay. Sila ay ibinaba sa puno na kanilang pinagbiktihan. Hindi sila hinayaang nakabitin sa puno ng kahoy ng magdamag. Bago lumubog ang araw ay ipinababa na ang kanilang mga bangkay. Bakit? Sapagkat sinabi sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 21, talata 23, kailangan siyang ilibing sa araw ring iyon. Huwag ninyong hahayaang magdamag na nakabitin ang bangkay.
pagkat ang binitay ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Pag hindi ninyo inilibing agad, madudungisan ang lupang ibinigay niya sa inyo. Sa bagong tipan naman, nasusulat sa aklat ng mga taga-Galasya, Kabanatang 3, talatang 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasa saad sa kautusan, sinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. Si Jesucristo ay ipinako rin, subalit kinuha rin siya at ibinaba mula sa krus bago lumubog ang araw, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. Mga kaibigan, inako ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan na para sa iyo at sa akin. Hindi ang kanyang sarili ang sinumpa, kundi ang kasalanan na kanyang inako. Basahin naman po natin ang talata 41 hanggang 3. At ginapi sila ni Josue mula Kades Barnea hanggang sa Gaza at ang buong lupain ng Gosen hanggang sa Gibeon, at ang lahat ng mga haring ito ay ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue sa isang panahon, sapagkat ang Israel ay ipinaglaban ng Panginoong Diyos ng Israel. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampo sa Gilgal. Napakahalagang makita at malaman natin na ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayanan sa mga pag-aari ng mga Israelita. Ngayon, ang ating tagumpay ay na kay Kristo. Ang matagumpay na buhay ay buhay na kay Kristo. Kung si Kristo ay nabubuhay sa ating mga buhay, tayo ay may katagumpayanan. Kaya tayo ay pinagpala ng mga espiritual na pagpapala. Ito ang mga ari-arian na ipinangako niya para sa atin. Ang Kabanatang 11 ay naglalaman ng pakikipaglaban sa bahaging hilaga at ang pagtatapos ng pamumuno ni Josue sa pakikipagdigmaan. Sa Kabanata 11, 1 hanggang 6 may ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ito ni Jabin na hari ng Hasor, siya ay nagpasugo kay Hobab na hari sa Madon, at sa hari sa Simron, at sa hari sa Aksap, at sa mga hari na nasa hilaga, sa lupaing maburol, at sa Araba, sa timog ng Siserot, at sa mababang lupain, at sa mga kaitaasan ng Dor, sa kanluran, sa Kanineo, sa silangan ng kanluran, sa Amoreo, sa Heteo, sa Pereseo, sa Habuseo, sa lupaing maburol, at sa Hebeo, sa ibaba ng Hermon, sa lupain ng Mispa. At sila'y lumabas, kasama ang kanilang mga hukbo. Napakaraming tao, na gaya ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat sa dami, na may napakaraming kabayo at karwahe. Pinagsama-sama ng mga haring ito ang kanilang mga hukbo, at dumating at sama-samang nagkampo sa tubig ng Meron upang labanan ng Israel. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat bukas sa ganitong oras ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harapan ng Israel. Pipilayan ninyo ang kanilang mga kabayo at susunugin ng apoy ang kanilang mga karwahe. Si Jabin ay hari ng Hasor, ang naging taga-pagtatag ng mga samahan laban kay Josue. Tinipon niya ang mga haring hukbo upang pagsamasamahin ang kanilang lakas upang labanan si Josue, sapagkat nagapi niya ang bahaging timog. Ngayon naman, siya ay patungo sa bahaging hilaga upang muli niyang sakupin ang lupain na ibinigay ng Diyos sa kanila. Katulad ng pamamaraan na ginawa ni Josue, ito ay pamamaraan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nag-utos sa kanya. Basahin po natin ang talata 7. Kaya't biglang dumating sa kanila si Josue at ang lahat niyang mga mandirigma sa tabi ng tubig ng Merom, at sinalakay sila. Sinalakay ni Josue ang kanyang mga kalaban sa pamamaraan na nais ng Diyos, kaya't muli silang nagtagumpay. Sa talata 18 hanggang 19 ay ganito po ang ating mababasa. Si Josue ay matagal sa panahong nakipagdigmaan sa lahat ng mga haring iyon.
Walang bayang nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, maliban sa mga Hebeyo na mga taga-Gibeon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikipaglaban. Sa kabila ng maraming pananagumpay ng mga Israelita sa pagsakop sa lupain, walang nais na makipagkasundo sa kanila kundi ang mga Hebeyo lamang na naninirahan sa Gibeon. Nangangahulugan lamang na ayaw nilang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Sa kabila ng kapangyarihan na ipinakita sa kanila ng Diyos, walang nais na manumbalik sa Kanya. Kaya't ang paghuhukom ng Diyos ay ibinigay sa kanila. Sila'y pinuksa at tinupok ang kanilang mga lunsod. Sa talata 23 ay ganito po ang sinasabi, sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Sa wakas, naghari ang kapayapaan sa lupaing iyon. Ang pangyayaring ito ay mahaba at mapait na digmaan. Sinakop ni Josue ang buong lupain sapagkat ito ang ipinangako ng Diyos sa kanila upang ipamahagi ang mga lupaing ito sa iba't ibang lipi ng Israel. Marami sa atin ngayon ang mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Nakikita natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit sadya natin itong binabaliwala. Naririnig natin ang mga salita tungkol sa Diyos, ngunit pilit nating isinasara ang ating mga tenga. Palagi nating naririnig ang pagkatok ng Panginoon sa ating mga puso, subalit ayaw natin siyang papasukin. Kapatid, nasaan si Kristo sa iyo sa oras na ito? Siya ba ay patuloy na kumakatok sa iyong puso? Bakit hindi mo subukang buksan ang iyong puso upang siya ay maghari sa iyong buhay, upang magkaroon ka ng katagumpayanan sa iyong buhay? Mga kaibigan, ang mensahe ng Diyos ay hindi nagbabago. Mahal tayo ng Diyos, kaya't patuloy siyang kumakatok sa inyong puso. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Nais mo ba ng kapayapaan sa iyong buhay, ng katagumpayanan laban sa kasamaan? Buksan mo ang iyong puso at papasukin si Kristo at mamuhay kang kasama niya. Makakaranas ka ng kapayapaan. Sa mga taga-Roma 5:1, yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tatapusin po natin ang pag-aaral sa oras na ito at bigyan natin ng pahapyaw na pagpapaliwanag ang tungkol sa kapayapaan. Ano ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay isang kalagayan o karanasan na malayo sa mga agam-agam, takot, pangamba, pag-aalala, pagkabalisa, malaya sa digmaan o pakikipaglaban. Ang kapayapaan ay malaon ng hinahangad ng magulong sanlibutan. Ang samahan ng mga nagkakaisang bansa ay humahanap ng angkop na pamamaraan upang mapawi ang iringan ng mga bansa. Marami na silang ginugol na panahon at salapi, subalit hanggang ngayon ay bigo. Mayroon pa ring gulo at digmaan ang mga bansa. Kasalanan ang dahilan, sapagkat ang bawat mananampalataya ay may mga makasariling hangarin. Ang iba ay sa lansangan hinahanap ang kapayapaan. Sumisigaw, nagtataas ng kamay, ang mga bandila ay iniwawagayway. Ngunit madalas nauuwi sa karahasan at patayan. Ngunit ang kapayapaang espiritual ay posibleng makamtan sapagkat ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng pakikipagpasya sa Diyos. Kasalanan ang malaking hadlang sa pagkakaroon ng kapayapaang espiritual. Sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 48, 22 talata ay ganito po ang sinasabi, "Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon." Tanging kay Kristo lamang makakamtan ang kapayapaan. Manalig lamang sa Kanya at tanggapin ang Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ang mga kasalanan.
Basahin po natin ang sinabi sa unang Juan, talata 9, na ganito ang sinasabi, "Ngunit kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan." Sa pamamagitan lamang ng ganitong hakbang, makakamtan ang kapayapaan ng Diyos. At kung mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, ay magkakaroon din tayo ng pakikipagpayapa sa tao. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat muli sa iyong mapagpalang salita. Ito po ay naging kalakasan at kabusugan ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.